I'm spending all my time with you. Driving through the states, don't know what awaits. It don't matter, I'm spending all my time with you. Sa mga nag-aabang ng 2024 model na Honda Click 160, finally dumating na nga dito sa Honda Venus Tagum guys. Kaya naman hindi natin papalagpasin na hindi ito mabigyan ng review at walkthrough. At syempre tatalakayin na din natin guys yung kanyang updated price. So without further ado, let's start this video. So ayan na nga guys yung pinakabagong Honda Click 160. So kung mapapansin nyo guys, kakaiba na yung itsura niya kumpara doon sa nakaraang version. Pero bago muna ang lahat, dito muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this Honda Click 160 is powered by 157cc to be exact. 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled at ESP Plus. So maganda guys na naka-liquid cooled na siya nang sa ganon pag sa long ride, hindi na basta-basta mag-overheat tong motor na to. At ito rin guys ngayon ay may lakas na 11.3 kilowatts at 8,500 RPM and max torque of 13.8 Newton meter at 7,000 RPM. At syempre guys, ito pa rin po ay FI na. So pagdating naman guys sa kanyang seat height, ito po ngayon ay merong seat height na 778mm, same pa rin po ng dati. At meron din po siyang ground clearance na 138mm. So height ko na 5'5 guys, abot na abot po natin itong scooter na to. Yun nga lang, naka-tiptoe tayo dito. At meron din po itong timbang na 116 kilograms, kaya naman kahit lady rider ay kayang-kaya tong i-maneuver. So ito po yung kuya ni Honda Click 125. Ito naman tayo dumako sa kanyang overall looks. Of course, kung mapapansin nyo guys, meron naman ding color variant na matte white yung before. Yung pinagkaiba nila ngayon at saka yung dati. Yung dati kasi guys is naka-emblem. Yung dito niya, yung pangalan niyang Click. While ito ngayon is naka-decals na lamang. So kung mapapansin nyo, yung decals niya guys is para siyang light maroon at silver. Ayan. So napaka-minimal lang din po ng decals niya guys. At kung mapapansin nyo, pagdating sa decals niya, hindi siya yung tipong parang madaling matanggal. Talagang parang kasama na din siya sa kanyang fairings, no? Na nakadikit na din. Ayan. So, napaka high quality po nung decals na nilagay. At kung mapapansin nyo guys, meron din siya mga glittery effects pagdating dito sa kanyang silver decals. Ayan. And, alam kong sa mga mahilig sa mga light color, talagang mai-inlove dito sa decals na to. Actually, kanina, ina-analyze ko ano yung design itong decals na to. Ito pala is 160, which is yung kanyang displacement. No? Kung titingnan mo sa malayo, ayan, yung kanyang decals is 160. Itong sa baba. Ayan. No? Yung mga lining na ganyan. Tapos ito, design lang to guys na lining. And of course, yung pangalan niya. Pagdating naman dito, naka-decals din po yung kanyang Honda. Ayan. So, before kasi naka-emblem to, pero ngayon naka-decals po siya. And hindi po basta-basta siya decals guys. Napaka-high quality po niya, no? Ayan. Napaka-smooth lang din po ng texture niya. Tsaka talagang hindi mo mapapansin na decals siya. At kung hahawakan nyo, parang kasama na din po siya sa fairings niya. Ayan. At kung masisinagan siya ng araw guys, para siya nagsishimmer yung pagkaka-matte white niya. Ayan. No? So dito tayo guys sa kanyang front. Pakita ko sa inyo guys yung itsura ng kanyang headlight. Actually this one is naka-keyless pa rin, kagaya dun sa old version. Ayan. So this one is naka-LED pa rin po. Same pa rin po ng itsura niya dati. LED turn signal light at LED headlight. At equip pa rin siya ng daytime running light. Ayan. So kita nyo naman, napaka-astig ng pormahan. And pagdating dito, meron din ikaw may sticker na makikita dito, pero yung combi brake niya. So this one is hindi pa rin po naka-ABS guys, no? Naka-combi brake pa rin siya. So yung combi brake guys is isa din yung magandang feature na nilagay ni Honda dito, nang sa ganun hindi po basta-basta din maglalak yung wheel ng scooter na to. If ever pipihitin nyo yung left side na lever ng motor na to, automatic magko-combi brake. Both brakes ay gagana, 70% sa rear at 30% naman sa front wheel. In that way guys, mami-minimize nun yung paglalak ng wheel niyo pag nasa high speed kayo. Para sa akin, goods na goods yan kahit na walang ABS. And pagdating naman sa kanyang braking system sa front, naka single disc yan with a single pot na ang brand ay Tukico. And meron po siyang front tire size guys na 100/80/14 tubeless tire. Ayan, Federal yung brand. And pagdating sa cast wheel guys, napaganda din po ng design.
Ayan. At para siyang dark army green yung kulay niya sa personal. No? Ayan, meron siyang malaking tire na sa front. So, makakaasa ka guys na talagang napaka-stable po ng paint nito, lalo na sa cornering. Tapos banda dito sa kanyang undercoat, napakalinis na din. Ayan, tapos yung horn niya guys, ayan, gilid. So, dito tayo guys sa kanyang mga levers, ayan, matte black pa rin. Tapos equip pa rin siya ng park brake lock. Pag ito ay naka-engage, no, tapos ipapark nyo sa incline na lugar, hindi na po basta-basta magdadaos-dos yung scooter na to. Ayan, so ito po yung gamit ng park brake lock. Tapos may sticker din po siya na Honda dito. And kung mapapansin nyo guys, pagdating naman po sa side mirror niya, hindi siya yung typical side mirror ni Click. Mas high-end po yung side mirror niya kumpara dun sa mga lower displacement like Honda Beat at Honda Click 125. And napaka-durable na po. And para sa akin, napaka-astig and napakaganda po na tong side mirror na to, no? Pero kung gusto niyo naman po magpalit ng side mirror guys, meron akong side mirror na i-recommend sa inyo, yung side mirror na gamit ko kay Honda Click 125, which is yung Street King version 1 na side mirror. Anyway, ilalagay ko na lang sa screen yung kanyang itsura. Ayan. So, click nyo na lang po sa description box to order yung Street King side mirror na, ayan, ino-offer ko. Ayan. Kung if ever lang gusto nyo magpalit ng side mirror dito sa Honda Click 160, if ever ito yung scooter na bibili nyo. So, dito tayo guys sa kanyang dashboard. Ayan. So, dito sa dashboard guys, naka fully digital instrument panel siya. Then pagdating naman sa lights niya guys, yung kanyang background is navy blue while yung mga numbers and the letters is naka white. So para sa akin goods na goods niyan. Napakaganda po na ganyan yung kanyang light. Nang sa ganun talagang lahat ng information ang nakikita mo kahit sa gabi. Ayan. So yung information meron dito is speedometer. Ayan, odometer, time, convenient yan kung trabahante ka. Tapos yung kilometer per liter, dyan mo makikita. Fuel gauge. Ayan. Tapos meron siyang dalawang buttons dito guys. Select and set. Check natin. Ayan. Trip A, trip B, average na kilometer per liter mo. Ayan. Tsaka voltmeter since wala na po itong kickstart. At yung total ng tinakbo. Tapos ito naman sa set. Pag magsiset ka ng time mo at pag magsiset ka ng oil change indicator mo. Kasi meron din po ito kagaya nung kay Honda Click 125. Ayan. Tapos, pagdating naman dito sa mga buttons and switches guys, sa left side, meron siyang high beam, low beam, horn, at yung turn signal switch. Ayan. Sa right side, meron siyang idling stop system. Ayan. Off, activated. So, yung purpose nito or yung function nito, 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo yung motor mo at naandar, automatic magsha-shut off yung makina. In that way, mas makakatipid ka sa gasolina. So, pagdating sa key niya guys, ayan, yung kanyang smart key. So, dalawa po ito. And goods na goods yan para pag halimbawa mawala yung isa, meron pang isa. So meron siyang answer back key at anti-theft alarm. Isa yung safety feature na nilagay ni Honda dito kay Honda Click para nang sa ganun mas ma-secure itong motor na to sa mga nakaw-nakaw. Ayan. Tapos ito yung kanyang turning knob. Bubuksan mo yung seat mo, kailangan mo itapat sa seat tapos push mo tong seat. Ayan. So balikan natin yan mamaya. Pagdating dito sa mga pockets muna, ayan, dito sa right side meron na siyang malawak na pocket. Kung ilalagay mo dyan yung mga coins mo, hindi na basta-basta mahuhulog pag magpapatakbo ka ng malakas. Tapos, dito naman, ito yung kanyang left pocket. So, meron din siyang charging port dito guys, na kung saan, pag halimbawa sa long ride, hindi ka na mamroblema na baka malobat yung phone mo. Saksak mo lang dyan, lagay mo yung phone mo dito. Ayan, habang nag-rides ka, nag-charge yung phone mo. Pero kung ayaw mo naman dyan ilagay yung phone mo, pwede ka magpalagay dito ng cellphone holder. And then, ito yung kanyang utility hook na kung saan pwede mo paglagyan mga pinamili mo pag gagamitin mo to pang shopping or pang grocery or pang malengke. Gamit na gamit yan guys. Ayan, tapos ito yung malawak niyang footboard. Actually, inspired na din dito yung footboard ni Honda Beat. And para sa akin, goods na goods na may malawak na footboard na kung saan pwede mo paglagyan ng mga pinamili mo. Ayan. So, next, dito tayo sa upuan. Pagdating sa upuan, meron pa rin siyang generous seat cushion. Naka-single tone lang siya guys, isa lang po yung design. At naka-rough na din yung texture niya, so meaning kahit anong klaseng pantalon na susutin nyo ay hindi na po dulasin sa motor na to if ever magbe-brake kayo. Ayan. So sa long ride, goods na goods dito guys kasi napaka generous na din po ng kutsyon niya, hindi na po masyado sasakit yung puwet niya dito. Ayan. Tapos sa grab bar, kung mapapansin nyo, napakaganda din po ng grab bar guys.
at napakaganda din ng pagkakamount. Pero ito guys, pwede nyo tanggalin if ever magpapalagay kayo ng top box, no? Kung hindi pa rin po kayo satisfied sa kanyang underseat storage. So ito po yung kanyang underseat storage guys. Ayan, so meron dalawang gamit dito, yung kanyang tools na free. Pag bibili nyo po itong motor na to, pwede mong ilagay dito guys, meron din po na siyang tool organizer dito. At syempre yung manual na gamit if ever meron kang gusto matutunan dito sa motor na to, kung kailan yung next maintenance at kung kailan ka ulit magpapa-change oil, kasi nandito nakalagay yung mga kilometers kung kailan ka ulit magpapa-change oil. Ayan. So, pagdating naman sa fuel tank capacity guys, itong scooter na to ay merong malaking fuel tank capacity na 5.5 liters. Ayan. So, hindi ka na mabibitin sa long ride niyan kasi medyo malaki na yung fuel tank capacity niya. So, pagdating dito sa gulong sa likod guys, ayan, meron din siyang wide tire dito guys na may size na, ayan, 120 by 70 by 14 inches, nakaka-cast wheel pa rin. Tapos, yung kanyang braking system is drum brake at ginamitan siya ng monoshock unit swing suspension. At kinaganda din dito guys, no need ka nang maglagay ng aftermarket na mudguard or tire hugger kasi meron na pong nakalagay na. Ayan. Ito yung side stand niya nga pala. Meron tong side stand switch. So, pag nakababa yan, kahit anong klaseng pagpapaandar mo, hindi na po yan naandar. Tapos, ito yung foot peg ng angkas. Ayan. Napaka-premium po guys, no? Tapos yung kanyang center stand. And i-check naman natin yung light sa likod. Pagdating naman po sa light sa likod, naka-LED po yung brake light at naka-LED na din po yung turn signal light. May ilaw na din po ng plaka guys para mas visible yung plate nyo habang nagra-ride kayo pagkagabi. Tapos naka-reflector na din. Ayan. Dagdag safety feature din yan para sa motor para alam niyo na mas secure yung biyahe nyo pagkagabi. So, kung interested po kayo dito kay Honda Click 160, ito po ngayon ay merong updated price na. Ayan, 122,900 if bibilhin nyo po ng spot cash. Pero kung gusto nyo po ng hulugan, down payment is 9,463. Kahit na bagong modelo, siya po ay naka-promo ng less 2,000 sa down payment, so magiging 7,463 na lamang po. At syempre, meron din po siyang monthly sa 3 years na 6,151 at rebates na 200. So yun na nga guys, natapos na nga natin ikutan si Honda Click 160. Ano yung masasabi nyo dito sa scooter na to? Sulit ba siya this year 2024? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong taon? I want to know your thoughts below. At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!